maaga lang po sana namin na ikonsulta, na pa-check up, sana po siguro hindi na po yung paa ni nanay. Kasi nga po noon, wala po kaming kakayahan na magpapa-check up kasi wala pong pera. Ayon sa Capstone Intel Corporation, kada taon, nasa 33% ng mga Pilipino ang nakapagpapatingin lamang sa doktor matapos makaramdam ng sintomas o paglala ng kalagayan. Ang nakalulungkot, ang iba, hindi ito nararanasan. Ayon sa parehong pag-aaral, nasa 4% sa mga Pilipino ang hindi nakararanas na makapagpa-check up. Isa na rito ang nanay ni Joyce na kung maaga lamang nakapagpatingin sa doktor, naagapan sana ang kondisyon. Ito si Ate Joyce, tumatayong breadwinner sa pamilya, isang utility cook sa kantin sa paaralan ng Udyong National High School. Ako po ay nagtatrabaho dito po sa Udyong National High School bilang cook po dito sa kantin. Malaki pong bagay na nakapasok po ako dito. Kasi nung naputulan po yung paa ng nanay ko, bali po hindi na po siya nakakapaghanap buhay. Baka maiyak pa ako eh. Nung hindi na po siya makakapaghanap buhay, talaga pong totaling kinapos po kami. May sahod man, ngunit hindi sumasapat upang matugunan ang pangangailangan, lalo na ng kanyang ina na kinakailangan ng maintenance dahil sa sakit na diabetes. Unang-una po sa sahod ko po kasi siyempre po may pamilya ko, may 2 akong anak, priority ko po yung pamilya ko. Pero may pero po yun kasi yung nanay ko nga po pag nawala ng insulin, anak, wala na akong insulin, o sige na, bibili kita. Ikinuwento ni Ate Joyce ang isang pangyayari, 8 taon na ang nakalilipas, na nagbago sa buhay ng kanyang pamilya, sa buhay ng kanyang ina. Namakyaw po sila ng chiko ngayon, medyo hulo po yun eh. Nung pagkatisod niya po na yun, mga 1 linggo lang po, yung 2 daliri niya po sa paa, nangitim po yun, namaga. Inaakalang isang simpleng sugat, di kalaunay naging badya sa buhay ng kanyang ina. Sabi sa akin, acute na yung ng nanay mo, infection. Doon po namin nalaman na mataas po pala yung sugar niya. Mga sintomas na pilit tinitiis ay hindi na nagawang mapansin ng dahil sa kakulangan sa pangpinansyal. Dahil na rin sa mga prioridad na pangangailangan na mas unang piniling resolbahan kaysa sa pansariling karamdaman. Kasi nga po hindi siya nagpapacheck up. Unang-una po, yun nga po sa ganon, financial, kulang po. Kaya mas priority niya po yung pagkain namin. Tsaka yung mga ibang po kailangan sa bahay. Kasi matiisin po yun, hindi po siya mapagdaing ganon. Masakit man para kay Joyce ang pangyayari, ngunit ito rin ay nagsilbing aral sa kanya at sa buong pamilya. Noon, mistulang malayo ang tsansa na makapagpatingin sa doktor. Sa awat tulong ng Diyos, inilapit sa pamilya ni Joyce ang pag-asa at kalinga. Kasi sabi ko, Nay, punta tayo sa center kasi yan. Hindi anak, sabi niya, okay lang ako. Lagi niya po sinasabing gano'n. Pero ngayon, nung nalaman ko po na may medical mission, Nay, punta kayo doon na. Isang pagkakataon na hindi pikit matang magtitiis ng dinaramdam. Serbisyo na ang hatid ay tapat at libre. Walang hinihinging kapalit. Talaga pong nagpapasalamat po kami at nagkaroon po ng ganyang mission dito. Kasi unang-una po yung mga walang kakayahan makapag-check up, dito po libre. Kaya po malaking pasalamat po. Dahil sila na po, kayo na po yung mismo yung lumalapit sa amin. Sa mga tao po na katulad naming walang kakayahan, maraming salamat po. Ang medical mission ay naging instrumento, hindi lang para sa kanyang nanay, kundi maging sa kanyang tatay. Yung paa niya po, yun nga po lagi namamanid. Kasi nga po, sobrang sipag din niya nung panahon na maliliit pa po kami. Po kasi siya, nagtatabas, tas mababasa. Binigyan na po siya ng vitamins. At si Joyce, ang kanyang ngipin na matagal nang iniinda, ngayon ay napalitan ng ngiti at ginhawa. Gusto ko pong
mabunot na. Kasi nung nakaraan po, sa totoo lang po, nagpaalam po ako kay ma'am kasi nga masakit yung ngipin ko. Nung humupa na po yung gamot, hindi na po ako bumalik kasi sayang 1,000. 1,000 po talaga bayad. Ang kwento ni Joyce ay isang patunay na marami mang balakid sa buhay, mayroong sibol ng pag-asa. Nagpapasalamat po ako sa UNTV Bayanihan na isa po ang Udyong National High School sa napili pong magkaroon ng medical mission. Kasi sa katulad po namin dito na may hirap lang po, malaking bagay po sa amin na magkaroon po ng ganitong medical mission. Kasi po yung mga walang kakayahan po na makapagpa-check up, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mapa-check up. Ang mga dalangin na sana ay nahalinhan ng salamat. Muling paalala na may awa ang Diyos. Hindi ka man dumaing, ikaw man ay magtiis. Kanyang nakikita, naririnig, at ipinadarama ang pag-ibig.